Yo guys, what is up? This is Koro at syempre welcome back dito sa ating channel. And for today, ang pag-usapan natin is all about Rohan 2. So dito, papakita ko yung update ko dito sa aking character na Dragon Sage. So recently kasi, nag-upgrade ako ng item ko to level 90. So accessories, armors, yung weapon natin matagal naman na siyang level 90. At syempre, papakita ko dito na in-explore ko yung option stones natin. Pero paalala ko lang, bago nyo gayahin yung build ko, nagbavari yung build natin, depende rin doon sa ating codex. Kasi guys, marami na rin ako nasama na costume, mount, and pets. Kaya dapat i-consider nyo rin yun. So with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with Rohan 2. So guys, yan, as you can see, ito yung ating character. And nandito tayo sa last map, which is itong East Baran Island. Ayan. And yun, nandito si Boss MKHG, no? So dito pa rin siya nagpa-farm. So shout out kay Boss MKHG. Napakabilis niyan pumatay guys, makikita nyo. Siya yung top 1 dito sa amin with current CP of 230k ata, if I'm not mistaken. And done siya. So anyway, proceed tayo dito sa ating video. So update ko is ito yung aking item na right now. As you can see, nagpalit ako ng Zen ko. And shout out doon sa pinagbilhan ko na nakita ko lang sa market. So ito yung Zen ko na ngayon. So meron siyang 51% na critical damage increase na magical. Magical crit rate na 13% lang. So green lang siya. And increase common monster damage na 13% din. Ito yung dati natin guys, ito. So binili ko naman to kay Crown Zero and shoutout kay Crown Zero, no. So maganda rin naman to guys, pero nakita ko kasi ito sa market, medyo may extra akong ruby. And malaking tulong din kasi itong crit rate tsaka yung common monster damage. Kasi hinahabol ko ngayon guys yung main quest. Gusto ko na siyang matapos, kaya as much as possible gusto ko mabilis pumatay ng monster yung character ko and at the same time, kaya niyang itank yung mobs. So yun na nga, no, yung dati guys, if natatandaan nyo or napanood nyo yung past video ko, yung aking option stones doon, for example, ito, attack. Tapos sa armors ko dati, I think, ito yun eh. Hanapin ko lang guys. Ito yung armors natin. Ito. Ayan, naka-defense ako sa armors ko dati. Ayan, defense, defense, defense. Ito yung luma ko. Tapos sa accessories guys, ito yung luma ko. Ito, attack, 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 attack. Tapos pero pa ako isa guys na spinal earrings. So binenta ko na yun dati. So ito na lang natira yung 4. So yun, ang option stones ko dati is yun, attack and defense. Pero right now, pinalitan ko yung option stones ko ng lahat, which is yung magical crit damage increase. So lahat yan guys. So isa-isayin natin. Ito yung aking silence char, main weapon natin, helmet natin. Tapos ito yung ating armor. Ito yung ating under armor. So magical crit damage increase din siya. Ito yung ating gauntlet. Tapos boots. Tapos ating necklace, earrings. Ito pa yung isang earrings. Ito yung ring na una at yung huling ring natin. Ayan, as you can see, no, yung iba naman sa akin is red. And di iba gusto ko pang i-reroll. For example, ito 2.82. Gusto ko sanang gawing 3 point something. Ito rin. Pero okay na muna yan kasi baka maubos yung ating sapphire. So yun, anyway, ang aking dating CP, kapag ka naka-separation ako, if kita nyo guys, for example, yan, pakita ko sa inyo. Tingin kayo sa current CP ko. So pag naka-separation ako dati, umaabot lang ako ng 151 ata, if naalala ko ng tama. So try natin guys, equip yung luma nating equipment. So ito, equip natin to. Tapos sa armor, equip natin yung luma nating armor. Ayan, palitan natin. Tapos yung helmet natin, ayan. So, gawin natin guys, magte-test damage tayo. Pati yung lumang accessory natin guys, i-equip natin. Ayan. Test damage tayo. Ayan, 153 pala guys. So, tumaas lang ako ng around mga halos 5k yung tinaas ng CP ko. Yun lang, nagpalit ako ng items. Tapos, parang 5k CP lang tinaas ko. Pero check natin guys. And by the way, ang aking build is pure vitality pa din kasi nag-try ako kagabi. Nag-experiment ako medyo matagal, no. Iba't ibang stats, merong mix, merong pure vitality, merong pure int. Hindi ka talaga kaya dito sa last monsters kasi guys, ito yung pinaka highest level of monster yun nandito, which is yung Gigas. Ito. So pakita ko yung map sa inyo saglit. So ito yung map natin guys, makikita nyo. If ever kailangan nyo nga pala to, ipopost ko na lang sa Twitter kasi yung post ko sa Facebook is hindi nyo makikita kasi nga naka-ban yung Facebook ko ngayon. So anyway, ito siya level 95. So kaya dito ko nagte-test kasi syempre, ito yung dapat na kaya nating tangkihin kasi ito yung pinaka-huling monster dito sa Rohan map. So balik tayo dito. Anyway, try natin itong Gigas sa ating lumang items. Check natin yung damage. Lure tayo ng kasama. Ayan, as you can see, no, 262 yung damage niya.
Tapos ang aking normal damage is 5k yung critical. So tanggalin natin yung skills guys para makita nyo yung normal damage ko. So normal damage ko sa kanya is 2.5k. Ayan. Tapos ang aking critical is around 5k. No? So monitor ulit natin para makita nyo yung difference. Kahit 5k lang yung na-add sa aking CP, malaki pa rin yung naging difference ng upgrade natin. So ayan, lagay ko dito sa screen. Ang aking natatanggap na damage is around 200, no? Tapos yung normal attack ko is around mga 2.5 and yung critical ko is around 5k. So now guys, palit tayo ng ating items. So balik natin yung mga bago nating items, which is ito yung ating bagong char. Tapos yung bago nating armors, equip natin. Para makita natin guys yung difference talaga. Kung malaki ba yung un-improve kahit na 5k CP lang yung nadagdag. Ayan, so unequip natin yung, ayan, tama na pala. So check natin. Ayan, tama na siya, no? So yung level 90 lahat. And by the way guys, plus 19 nga pala yung items ko. Itong armor lang yung plus 18 kasi tirinig ko talaga i-plus 19 siya, ang hirap. And naubos na yung enhancement stone natin na brilliant. Tapos yung weapon natin guys is plus 20. So anyway, check natin. So try natin monitor guys yung ating marireceive na damage. And as you can see, no, halos half na lang. So 100, 120 na lang. So minsan mababa eh. Medyo magulo yung damage ng gigas eh. Pero in average, no, or ang minomonitor talaga natin is yung 100 plus. Kasi, for example, punta tayo dito sa kumpulan. Yun yung magiging damage nila guys eh, 100 plus. Ayan, 120. Ayan, so medyo nabawasan naman yung ating damage, no. From 200, naging mga 120. So nabawasan ng 80 points yung damage taken natin. So, ating damage naman na kayang i-dealt dun sa ating kalaban is i-monitor din natin. So, naka-separation ako. So, kanina, ang aking normal attack is 2.5. Ngayon, is nasa around mga 3k guys. Ayan, mga 3k. So, nadagdagan ng 500. Ayan, minsan 3.2k. Tapos, yung ating critical is umabot ng 7k. So, malaki yung dinagdag guys. Kasi, gaya ng sabi ko sa inyo, bukod sa nag-upgrade tayo ng mga items natin, so yung accessories kasi natin guys, nadagdagan ng attack yan. So, for example, ito, yung aquamarine, mas mataas yung attack niyan compared doon sa ating spinel. Tapos guys, yung ating weapon, meron na tayong crit rate. So, mas madalas na tayo nagki-crit. Tapos, yung increased common monster damage, nakatulong din siya ng konti. And at the same time, yung pinaka-last natin is yung ating magical critical damage increase. So, gaya ng sabi ko, lahat ng items ko, 11 yan. Lahat yon is yun ang aking nilagay. So, tumaas din talaga yung critical ko, no? So, ito yung lahat ng ating stats. So, papakita ko sa inyo. So, summarize lang natin yung lahat ng ating stats dito sa monitor. So, papakita ko lang sa inyo kung ano yung difference niya. So, guys, as you can see, yung ating difference. And malaki yung tulong niyan, guys, kasi syempre, gaya ng sabi ko, kaya dito ako nagte-test kasi eventually dito rin ako pupunta. Right now kasi guys, nasa gargoyle pa lang ako. And so kasi ito yung ating main quest. And kapag pumunta naman ako sa main quest ko guys, wala naman akong problema kasi for example ito, meron akong save spot ng gargoyle. And meron akong tip nga pala sa inyo guys, kapag nandito na kayo sa Black Dragon Sanctuary or dito sa East Baran, so yung dalawang map na yon, meron ng mga spot na may kumpulan yung monsters. If ever kaya nyo dun mag-spot, dun na lang kayo. So ako dito, sinesave ko na yung mga spot na may mga kumpulan. So maghanap na lang kayo ng spot na medyo wala masyadong tao. So dito tayo nagfa-farm or nag-main quest. So meron akong iba't ibang spot. So gargoyle, imp, merman, fungal, bear. So yung iba hindi ko pa dinadaanan. And check ko na lang siya or magsisave na lang ako ng spot kapag nandun ako sa main quest na yun. So yun guys, now, so you can see, mabilis pa rin tayo pumatay. And at the same time, makunat na makunat tayo dito. 1 lang yung damage natin. Gaya ng sabi ko, doon sa level 95, which is yung highest level of monster dito, common monster dito sa East Baran, is 120 na lang yung damage natin. So ready na tayo sa main quest natin. Kahit ituloy-tuloy na natin to, no? And pagka nagle-level ako guys, eventually magle-level tayo. Sa vitality ko pa rin to ilalagay. Kaya pag nakarating ako dun sa gigas na main quest, baka mas bumaba pa sa 120 yung damage sa akin dun. Kasi nga, magkakaroon pa tayo ng additional vitality from leveling up. And isa pa guys, no, if ever meron kayong AOE, yun na lang yung mga i-enable nyo kapag nandito kayo sa mga ganitong spot. So as you can see, no, naka-disable sa akin yung mga single target ko na skills. Kasi medyo sayang siya eh. Aksaya sa mana para sa akin. Kasi yung mana natin, madaling maubos yan kapag in-enable mo lahat ng ating skills.
So, if kaya mo nga normal attack na lang. If ever nakikita mo sa MKHG, tsaka si Boss Ronald, nakita ko si Boss Ronald kagabi doon, is katabi niya nagfa-farm doon sa mga Elite Gigas. And pareha sila naka-normal attack lang sila, no? And may buff lang ata silang ina-activate. So, sa akin, katulad sa akin nun, ang buff ko is separation. So, yun lang yung naka-activate sa akin. Tapos, yung mga AOE skills ko. Pero like I said, if enough naman yung damage nyo para mapatay yung monster ng mabilis gamit yung normal attack, yun na lang gawin nyo para tipid kayo sa mga mana pots natin. So guys, yun lang, no? Quick video lang naman to, and gusto ko lang kayo bigyan ng update dito sa naging progress ko sa aking Dragon Stage. And right now yun, medyo okay na tayo kasi tuloy-tuloy na tayo makakapag main quest at wala na tayong problemahin right now sa items. So bago ko end yung video, gusto ko lang mag-thank you sa lahat na nagda-drop sa akin. Top 1 pa rin tayo sa Crosswave. And if ever meron kang drop, I will appreciate kung i-drop mo sa akin yan. At syempre, magkakaroon ka naman ng coupon kapalit ng pagda-drop mo sa akin. Pero take note lang guys na ang minimum drop para magkaroon ng coupon is 10k drops. So binago ni Rohan or ni Crosswave yung kanilang mechanics. If ever wala kayo natatanggap na coupon, please huwag kayong magalit sa akin kasi hindi namin handle yan. Automated yan sa system ni Rohan or ni Crosswave. So yun, ginawa nilang 10k yung minimum drop. Kaya if ever magda-drop ka, I suggest ipunin mo muna up to 10k minimum para magkaroon ka ng coupon or wave box. So I thank you na lang muna and dito na lang muna guys and see you na lang sa ating next video. Ingat!